Black and Gray Religious Tattoo ang i-share ko po sa inyo ngayon. Gusto ko lang i-share sa inyo kung paano yung sarili kong timpla ng Black and Gray. Bueno, bago yan, mapagpalang araw muna sa inyong lahat. Yung ipapakita ko po dito ay sarili ko pong timpla ng Black and Gray. Hindi ko po sinasabing ito yung tama talaga na timpla kasi may kanya-kanya naman timpla yung bawat artist. Pero ito pwede nyo pong gayahin kung gusto nyo. Pero kung meron naman kayong sariling diskarte, magsuportahan na lang po tayo. Bali, meron akong tatlong large ink cup dito pagka gumagawa ako ng Black and Gray. Yung una, solid black. Yung pangalawa, 9 drops. Yung pangatlo, 2 drops. Tapos yung 9 drops at saka yung 2 drops, pupunuin ko lang po siya ng Glide Special Solution. Kung wala kayong ibang solution, pwede kayong gumamit ng witch hazel o kaya distilled water. Tapos itong small ink cup, puti naman ang ilalagay ko dyan pang highlight. Bali, ang diskarte ko sa paggawa ng Black and Gray, halimbawa, itong medium wash natin, gusto kong patapangin, isasawsaw ko siya sa solid black. Pwede naman tong light wash natin, sawsaw ko sa medium wash. Ganun din, para tumapang siya ng konti. Pwede ring light wash to solid black kung gusto mo na mas matingkad talaga. Meron din tayong disposable cup, yan yung magiging hugasan natin. Pag gumagawa ako ng Black and Gray, napakalaking tulong ng mga hugasan na yan. Halimbawa, yung solid black, gusto mong patabangin ng konti yung kulay, sawsaw mo sa solid black, tapos sasawsaw mo sa hugasin. Yung medium wash, ganun din, kung gusto mo mag-light siya ng konti, sawsaw sa medium wash, sawsaw sa hugasan. Yung light wash, kung gusto mo mas mag-light pa ng husto, sawsaw sa light wash, sawsaw sa hugasan. Ganoon na po yung diskarte ko pagka gumagawa ako ng Black and Gray. Pero kailangan bumase ka dun sa kinokopya mo kung ano yung hinihinging kulay nung nasa reference. Kung kailangan na malabong-malabo ba o kailangan ng medium lang o kailangan ng solid black. Ganun lang po yung kailangan diskarte. Matuto po tayo magbasa ng reference. Kung ano yung nakikita natin na kulay, yun po yung gagayahin natin. Kung halimbawa ay nasa reference, medyo matabang na matabang yung kulay, yun talagang parang halos wala, halos parang dugo lang. Ang diskarte ko doon, yung pinaka light wash ko, isasawsaw ko pa siya sa hugasan para mag-light siya ng gusto talaga. Yung kala mo parang dumudugo na lang, pero ang totoo po nun, may pumapasok pa rin na malabong-malabong wash talaga dun. Madalas kong gawin yon pagka yung nasa reference, yung parang open skin lang siya. Pero yung mga ganun kasi, hindi ako nagtitira ng ganun. Talagang hinahaguran ko siya para pantay-pantay yung pagkakasugat dun sa kabuuan ng pyesa. Kasi minsan, may mga part na parang wala namang ginamit na kulay o walang kailangang ikulay. Pero ako, hinahaguran ko pa rin yun ng light na light lang talaga para maging pantay lang yung pagkakasugat. Kumbaga, ang balat kasi, pagka tinatamaan ng karayom o ng needle, syempre nasusugatan, ang nangyayari, nagpapantal siya o nagkakaroon ng maga. So para sa akin, kung iiwanan mo yung part na kala mo walang kulay o kaya hindi mo siya hinaguran o inopen mo lang yung skin na yon, ang mangyayari, hindi siya papantay dun sa mga balat na tinamaan ng karayom or nasugatan. Kumbaga, naka-emboss yung may sugat o yung tinamaan ng needle, yun namang open skin, nakalubog lang siya. So, pag natapos mo yung isang pyesa, hindi siya pantay tignan. May nakalubog, may nakaangat. So, parang hindi maganda tignan. Para sa akin lang naman Pero kung kayo, sanay kayo sa mga gano'n na may open na balat, okay lang din naman. Kung sa tingin nyo, tama naman yung ginagawa nyo. Pero kasi ako, hanggat maaari, gusto ko, pagka tatapos yung pyesa, isang buo siya na flat tignan. Baga pantay, walang naka-emboss, walang nakalubog. Ito, papakita ko sa inyo yung sinasabi ko na light na wash. Ito po yung mga open skin. Hinahaguran ko po lahat yan. Kung makikita nyo, hagod lang ako ng hagod para madaanan ko lang lahat. O kahit yung mga nadaanan ko na ng needle kanina na may ibang wash o solid black, dinadaanan ko pa rin yun para talagang masala na madadaanan ko siya lahat. Kaya kahit yung iba nakulayan ko na, tamaan uli, okay lang naman kasi hindi naman matatalo ng light na wash yung mga mas matingkad na kulay na hinagod ko kanina. Kaya okay lang madaanan uli. Basta sasamahan mo lang ng pag-iingat sa paghagod kasi minsan hindi mo napapansin, baka mamaya nabubugbog mo na masyado yung balat. Baka pagdating naman bigla sa healing stage niya, magkaroon tayo ng problema kasi masyadong nabugbog o na-overwork. Kaya kailangan ingat pa rin talaga sa paghagod.
Kung sa tingin mo, nadaanan mo na, okay na siguro yun. Basta ang importante, pagka nabuo mo yung pyesa, flat siya tignan. Walang nakaangat, walang nakalubog, mas okay siyang tignan para sa akin. So yun, dito nag-highlight na lang tayo. Yung mga hina-highlight ko lang naman, yung mga importanteng detalye. Hindi naman kasi natin kailangan putian lahat kasi minsan, pag nasa sobrahan sa highlight, parang hindi na bumabagay dun sa pyesa. Parang pumapangit na siya tignan sa sobrang dami ng in-highlight natin. At yun, maraming salamat sa inyong panonood. Ito po yung timpla ko ng Black and Gray Wash. Ako po si Nads Galarpe ng Marikina City. At ito po ang aking tattoo tutorial video.